Mga kaibigan, alam niyo ba kung ano ang tunay na pinakapuso ni digmaang nagaganap ngayon sa gitnang silangan? Hindi ito tungkol sa langis teritoryo o relihiyon. Ito ay tungkol sa nuklear. Tinawag ni Trump na nuclear dust alikabok na nuklear ang highly enriched uranium na pag-ari ng Iran. At nung ika-27 ng Marso sa kanyang talumpati sa Miami, sinabi niya ito ang pinakadahilan ng digmaan. Ngunit binaliwala lamang ito ng karamihan sa media. Ang pinausapan lang nila ay ang peg block sa Strait of Hormuz, ang pagtaas ng presyo ng langis at ang mapag-atake ng missile. Ngayong araw ibubunya natin ang tunay na kwento sa likod nito. Isa-isay natin kung bakit ginawang kawing ng Iran ang buong gitnang silangan, kung paano napabaksa ang eroplano ng militar ng Amerika, kung sino ang nasa likod nito, at kung paano hinati ng digmaang ito ang buong mundo sa dalawang panig. Una sa lahat, linawin muna natin ang kasalukuyang sitwasyon sa gitnang silangan. Alam niyo naman kung paano nagsimula ang digmaang ito. Tama ngayon, tututok tayo sa kung ano ang naging mga desisyon ng Iran pagkatapos nito. Hinating Iran ang kanilang counterattack sa dalawang pangunahing direksyon. Una ang mga basa militar ng US at ang mismong lupain ng Israel. Pangalawang mga bansang Gulf na kalyado ng Amerika, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, United Arab Emirates, UAE at Bahrain. Bakit dahil may mga base military ng US sa loob ng mga bansang ito. Sa pananaw ng Iran, ang mga bansang ito ay mga kasabwat na nagbigay ng pwesto sa military ng US. Pero alam niyo ba kung ano ang original na relasyon ng mga bansang ito sa Iran? Ilang taon lamang ang nakalipas na sa proseso pa ng pagbabalik ng kanilang diplomatikong relasyon ang Saudi at Iran. Namagitan ang Sina para magkaroon ng kasunduan sa normalisasyon ng relation sa pagitan ng dalawang bansa. Ganun din sa UAE. Dumadaloy ang kapital ng Iran sa Dubai at ginagamit ng mga negosyanteng Iranian ang Dubai bilang ikalawang sentro ng kanilang kalakalan. Ngunit sinira na mga misail na Iran ang lahat na relasyong iyon sa isang iglap. Maintindihan niyo ito kapag nakita niyo ang lawak ng pinsala. Base sa talan nung ika-29 ng Marso mula nang magsimula ang digmaan, tinamaan ang Kuwait ng 307 ballistic missiles, 2 cruise missiles at 616 na drones. Nasunog ang mga fuel tank malapit sa Kuwait International Airport dahil sa atake ng drone at malinaw na nakita ang maitim na usok sa satellite photos ng European Space Agency. 50 sundalo ang nasugatan at mayroon ding mga sibilyang nasawi. Ang UAE naman ay nakapag-intercept ng 16 na ballistic missiles at 42 drones sa loob lamang ng isang araw. Para may mapagkumparahan tayo sa digmaan sa Gaza, kung saan kalaban ng Israel ang Hamas, na dideklara sila ng state of emergency kapag may dos-dos ng rocket na lumilipat sa loob ng isang araw. Pero ang UAE ay nakaharang 58 na missile at drone sa isang araw. Tinarget pa nga Iran ang Emirates Global Aluminium Plant sa UAE at ang Alba Aluminium Plant sa Bahrain. Opisyal na kinumpirma ng Emirates Global Aluminium na nakaranas sila ng matinding pinsala. Ang Qatar ang pinakamalaking tagagawa ng LNG sa mundo at inatake ng Iran ang pasilidad nito ng 2 beses dahilan para maantala ang 17% production. Nagdeklara ang force majeure ang Qatar Energy sa lahating kanilang exports. Ang Saudi Arabia naman ay nakatanggap ng ballistic missile attack hanggang sa kanilang kabisera ang Riyadh. Naharang na ang kanilang air defense system ang 5 missile habang 12 sundalong Amerikano na nakaistasyon sa Prince Sultan Air Base ang nasugatan. Direktang sinabi ng Bahrain sa nakatanggap kami nga atake ng walang dahilan sa loob kam 26 na araw. Umabot na sa punto na hindi na ito mapapalampas kang bansa. Noong ika-25 ng Marso naglabas ng joint statement ang 6 na bansa, UAE, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, Qatar at Jordan. May karapatan kaming gamitin ang aming karapatang ipagtanggol ang sarili alinsunod sa Article 51 ng UN Charter. May karapatan kaming ipatupad ang lahat ng kinakailangang hakbang upang protektahan ang aming soberanya at seguridad. Sa madaling salita, kung may mananakit sa amin, pwede rin kaming manakit. Isa itong opisyal na deklarasyon na ginagarantiyahan ng internasyonal na batas. Sa katunayan, tinupad itong Saudi Arabia. Binawi nila ang kanilang naunang posisyon na hindi magagamit ang kanilang teritoryo para atakehin ang Iran at mas lalo pang binuksan ang King Fahd Air Base para sa militar ng US. Dahil dito direktang matake ng US, military ang Iran mula sa base na ito.
Ipinasara naman ng UAE ang lahat ng ahensyang konektado sa Iran's Revolutionary Guard sa Dubai at sinimulan ang peg-freeze sa mga assets ng Iran. Sinimulang putulin ng UAE ang pangunahing danan ng Iran para makakuha ng foreign currency. Nagbabala ang Saudi Foreign Minister na si Faisal bin Farhan kung naniniwala kayong walang kakayahang gumanti ang mga Gulf states, iyan ay isang malaking pagkakamali. Inilarawan ng CEO ng pambansang kumpanya ng langis ng UAE ang pagkontrol ng Iran sa Strait of Hormuz bilang pangingikil sa pandaigdigang sakla. Inulat ng Wall Street Journal na pinaisipan ng Saudi Crown Prince na si Mohammed bin Salman ang direktang pakikilaho sa mga operasyong militar. Ang bansang dati ay nagdedepensa, lamang ngayon ay hawa na ang kanilang counter-attack card. Pansamantala, balikan natin kung gaano kalaking pagkakamali ang naging diskarte ng Iran. Sa halip na atakihin lamang ang base ng US, sinubukan ng Iran na takutin ang mga kalyado ng Amerika sa pamamagitan ng pag-atake rin sa mga kalapit na bansa. Ang akala nila pipilitin na mga natatakot na Gulf states ang Amerika na itigil na ang digmaan, ngunit kabaliktaran ang nangyari. Sa tinding galit ng mga Gulf states sa ginawa ng Iran, mas binusan pa nilang kanilang base para sa US at sinimulan pang i-freeze ang mga assets nito. Ginawang kaway ng Iran ang buong gitnang silangan. Ito ang pinakamalalang resulta mula sa maling estratehiya ng Iran. Ngunit alam niyo ba kung ano ang naging reaksyon ni Trump sa sitwasyong ito sa lupngang Amerika? Matindi ang isinasagawang mga anti-war protest. Hanggang noong ika-29 Marso, higit sa 9 na milyong tao ang lumaho sa mga protesta sa buong Amerika. May mga rally na ginanap at ang kanilang sigaw ay no kings na ang ibig sabihin ay walang hari. Direktang pinatatamaan nito si Trump. Ang original na timeline na ibinigay ni Trump para sa digmaan ay 4 hanggang 100 na linggo. Ngunit higit isang buwan na ngayon ang lumipas. Umasa ang kanyang ngatauhan na tapusin ito ng mabilis dahil isinasalang-alang nila ang midterm elections. Subalit mas naging agresibo pa si Trump. Noong ika-30 Marso, nagpost si Trump sa Truth Social, ganito ang Amerika ay kasalukuyang nasa seryosong negosasyon sa isang bago at mas rasyonal na rehimen sa Iran. Gayunpaman, kung sa anumang kadahilanan ay hindi agad maabot ang isang kasunduan at kung ang Strait of Hormuz ay hindi agad mabuksan para sa kalakalan. At ang susunod na bahagi ang pinakamahalaga, pasasabugin at tuluyang wawaskakin namin ang lahat ng kanilang power plants, oil wells at Ankarg Island maging ang lahat marahil ng kanilang desalination plants at dito na magtatapos ang 18% sa Iran. Sinasadya naming hindi pa galawin ang mga ito. Ang huling pangungusap na ito ay napakahalaga, nangangahulugan itong pinalampas lang nila ito hanggang ngayon, sinasadyang hindi inatake. Sa isang panayam sa Financial Times, sinabi rin ni Trump may mga natitira pa tayong target. Binomba na natin ang ilang target at may libo-libo pa tayong natitira. Ang deadline ay ika-6 Abril. Ipinahiwatig niyang maaari niyang tapusin ng unilateral ang atake kahit walang kasunduan. Alam niyo ba kung ano ang Ankarg Island? Ito ang isla kung saan matatagpuan ang pinakamalaking oil export terminal ng Iran. Dito dumadaan ang 90% ng oil exports ng Iran. Kung mawawasa ang Ankarg Island, tuluyang mapuputol ang pinakukunan ng foreign currency ng Iran. Paano naman ang mga desalination facilities? Dito nagmumula ang karamihan sa inuming tubig ng mga bansa sa gitnang silangan. Nakukuhang Kuwait ang 96% kanilang inuming tubig, ang Bahrain kam 85% at ang UAE kam 80% mula sa nga pasilidad na ito. Ang pagpapasabot nito ay hindi lamang simpleng pag-atik kang militar. Ito ay ang pag-hostage sa tubig at Langes Energy sa Bay. Ang paggamit ni Trump sa taktikang ito ay isang babala sa Iran at isang senyales din sa buong mundo. Maaari kong baguhin ang takbong digmaang ito anumang oras ko gusto. Sa paningin ni Trump, dalawa lang talaga ang kanyang baraha para sa negosasyon. Kung makakaroon ng kasunduan tapos ang digmaan, kung walang kasunduan pasasabugin nila ang lahat ng power plants, oil wells, Ankarg Island at mga desalination facilities at iyon ang katapusan. Sa alinmang sitwasyon, ginawa niya ang istruktura na kung saan si Trump ang may hawak ng inisyatiba. Ngayon, tingnan naman natin ang sitwasyon sa lupang Iran. Internally, patuloy na nahaharap sa pagyanig ang Iran. Ayon sa ulat ng Institute for the Study of War, nasira ng pinaksanib na puwersa ng US.
at Israel ang 27% ng mapasukan ng missile tunnels na Iran. Nawasa ang kanilang pangunahing pasilidad sa paggawa ng missile at tinatasa men eksperto na pansamantalang natigil ang kakayahan ng Iran na gumawa ng short at medium-range ballistic missiles. Tinatayang abot sa 10,000 ang bilang ng casualty sa hanaing militar ng Iran. Base sa opisyal na talang military, mayroon silang 15 na nasawi at higit sa 200 ang nasugatan. 17 base militar nila ang napinsala na nakakahalaga ng $800 milyong. Direktang nababala si Iranian President Pezeshkian kay Bakri, ang Commander-in-Chief ng Revolutionary Guards, kung mapapatuloy ang ganitong takbo maring bumaksa ang ekonomiya ng Iran sa loob ng 3-4 na linggo. Subalit binaliwala ni Bakri ang babalang ito. Kontrolado ng Revolutionary Guards ang 40% ng ekonomiya ng Iran hanggat lumalaban sila, hindi basta-basta luluhod ang Iran. Nagpadala pa ang Iran ng text message para sa civilian volunteer campaign na tinatawag na Janfada na nangangahulugang ialay ang inyong buhay. Nagre-recruit sila ng mga volunteers bilang paghahanda sa land war laban sa US military. Habang nasa negosasyon, napapatuloy pa rin ang kanilang paghahanda sa digmaan. Ngayon silipin naman natin ang kabilang panig ng digmaang ito. Ika-27 na Marso 2026, Prince Sultan A Base sa Saudi Arabia. Noong gabing iyon, tumpa na tinamaan ng ballistic missile ng Iran ang isang eroplano ng militar ng Amerika. Ang pangalan nito ay A3 Sentry Airborne Early Warning and Control AWACS. Ipapaliwanag ko muna kung ano ang eroplanong ito. Ang AWACS ay ang matatainga at utak ng militar ng Amerika. Kaya nitong i-track ang hanggang 600 targets ng sabay-sabay mula sa daan-daang kilometro ang layo. Kaya nitong ma-detect lahat, maging kalabang fighter jets, ballistic missiles o drones, man. Nagbibigay rin ito ng live real-time na utos sa mga kaalyadong fighter jets. Direksyong 12 o'clock, altitude 8,000 meters, papalapit ang kalaban, lumiko sa kanan. Kung walang AWACS, parang nakapikit na nakikipaglaban ang 18 nga fighter jets, hindi makuha ng ground radar ang malalayong target dahil bailok ang mundo. Dahil tumitingin ang AWACS mula sa matas na bahagi ng himpapawid, mas malawak na lugar ang kaya nitong sakupin. Para ilarawan ito, isipin niyong iniatras niyo ang inyong sasakyan sa isang underground parking lot. Kung walang titingin mula sa labas para gumabay sa inyo, makakaroon kayo ng blind spots. Ang AWACS ang mismong taong gumagabay sa inyo mula sa labas. Pero kung ipipikit niya ang kanyang nga mata, makikipaglaban ang fighter jet sa loop ng blind spots. Ang halaga nito ay $300 milyong. Eksaktong 31 units lamang nito ang mayroon ang US Air Force sa buong mundo. At ang isa sa 31 na iyon ay tuluyang nasunog sa pagkakataong ito. Nakaligtas ito sa Iraq War at hindi rin kailanman napabagsa noong digmaan sa Afghanistan. Sa buong panahon ng Cold War, kahit minsan ay hindi ito tinamaan ng misayang kalaban. Mula nang ilunsad ito, 3 beses lang ito nakatamo ng kawalan at ang 3 iyon ay dahil lahat sa aksidente. 1,987 pagbagsak habang may training sa Oklahoma, 1,995 pagbangga sa bundok sa Alaska at aksidente sa Greece. Noong 1996, ang unang combat loss sa 70 taong kasaysayan nito ay nangyari sa mismong araw na ito. Sa satellite photo na inilabas ng CNN, nakita na nahati sa 2 ang katawan ng AWACS. Ang bunto nito ay tuluyang naputol at nasunog ang iba't ibang bahagi ng eroplano. Sinabi ng retiradong Air Force Colonel na si John Venable sa isang panayam sa Wall Street Journal na pagkahirap palitan ng AWACS. Limitado ang bilang ng mayroon tayo. Nang parehong araw din, nasira rin ang 2 hanggang 5 KC-135 aerial refueling tankers. Ang KC-135 ay isang eroplano na nagre-refuel ng gas sa mga fighter jets habang nasa himpapawid. Kung wala ito, hindi makakalipat ng malayo ang mga eroplano. Dahil sa isang ataking Iran, nawalan ng parehong mamata at mga paa ang militar ng Amerika. Ngunit paano nalaman ng Iran ang lokasyon ng AWACS? Ang AWACS ay isang mobile asset na palaging gumagalaw. Hindi dapat malaman ng kalaban kung nasaan ito. Subalit eksaktong tinamaan ng misalang Iran ang lokasyong iyon noong gabing iyon. Dito pumapasok ang presidente ng Ukraine na si Zelensky. Sa isang interview, tinukoy ni Zelensky ang mismong mga petsa. 3 beses kinunan ng satellite ng Russia ang Prince Sultan Base noong ika 2023 at 25 ng Marso.
Ika-27 nga Marso ng tama ng nasaybing base ng missile ng Iran. Sakto 2 araw pagkatapos makuhanan ng litrato ng satellite ng Russia ang base dumating na ang atake. Masyadong tumpa ito para maging isang insidente lamang. Sinabi ni Zelensky 100% na tinutulungan ng Russia ang Iran. Hindi pa diyan natatapos kung titingnan ang listahan ng mga satellite shots ng Russia na isiniwalat ni Zelensky mapapangilabot ka. Ika-24 ng Marso, Diego Garcia. Isa itong joint US-UK military base sa gitna ng Indian Ocean kung saan nakadeploy ang strategic bombers. Ika-26 nga Marso, Incirlik Air Base sa Turkey, isang pangunahing base ng NATO. Kilala ito bilang lokasyon kung saan nakadeploy ang mga nuclear weapons ng US. Ika-26 Marso, Al Udeid Air Base sa Qatar. Ito ang pinakamalaking US Air Force base sa gitnang silangan. Binanggit ng isang report noong ika-29 Marso ang detalyeng ito at ganito ang konklusyon ipinapahiwatig nito na tinutulungan ng Russia ang Iran na atakin hindi lamang ang napagmamayari ng US, kundi maging ang sa UK at Turkey. Sa katunayan inatake ng Iran ang lahat ng ngabasang ito. Ayon pa sa karagdagang ulat mula sa Washington Post at NBC ay binibigay umano ng Russia sa Iran hindi lamang ang satellite photos kundi maging ang real-time na location ng mga barko at eroplano ng militar ng Amerika. Ipinahayag din ng British Defense Intelligence sa isang official na pagtatasa halos tiyak na nagbibigay na ang Russia ng uri ng drones at ng electronic warfare training at impormasyon sa Iran bago pa man magsimula ang digmaan sa gitnang silangan. Inulat ng Yonhap News TV na pinausay pa ngang Russia ang communication navigation at target striking capabilities ng Shahed drones ng Iran at nag-supply pa nga piyesa nito sa kanila. Gayon pa man kinumpirma man ng Russian Foreign Minister na si Lavrov na mayroon silang military technical agreement itinanggi niya na namimigay sila ng impormasyon. Ngayon pag-isipan niyo ito. Nasa tabi ngang Iran ang Russia para magturo ng teknolohiya sa paggawa ng drone kumukuha sila ng larawan ng base militar ng US. Gamit ang satellite at ibinibigay ito tapos sasabihin hindi sila nabibigay ng information makatarungan ba iyon? Bakit kaya tinutulungan ng Rusya ang Iran? May tatlong dahilan. Una, kung matatali ang puwersang militar ng Amerika sa gitnang silangan, mas makakahinga ng maluwak ang Rusya sa digmaan sa Ukraine. Habang nakatuna ang pansin ng Amerika sa gitnang silangan, mas magiging malaya ang paggalaw ng Russia sa Ukraine. Pangalawa, kumikita sila sa pagbebenta ng armas at impormasyon sa Iran. Sa madaling salita, pinakikinabangan ng Russia ang digmaan. Pangatlo, habang nahihirapan ang Amerika sa gitnang silangan, mas tumataas ang estado ng Russia sa mundo. Para bang nagpapahiwatig sila sa buong mundo ng tingnan niyo, hindi rin naman pala ganun kagaling ang Amerika, di ba? Kaya para sa Russia, isa itong napakikinabangang negosyo. Bilang resulta tuluyang nagbago ang balangkas ng digmaang ito. Sa unang tingin mukhang Amerika laban sa Iran lang ito. Ngunit kung titingnang mabuti, ito ay labanan sa pagitan ng Amerika-Israel UKA at France kontra sa Iran at Russia. Ito ang pinakamalaking proxy war simula noong Cold War. Sa gitna ng proxy war na ito nasunog ang AWACS. Ngayon ilalahat ko sa inyo ang tunay na kahulugan ng digmaang ito. Natatandaan niyo pa ba yung tinawag ni Trump na nuclear dust? Pinag-aaralan ngayon ni Trump ang isang operasyon na agawin gamit ang puwersa militarang humigit kumulang 450 kilogramo ng highly enriched uranium na hawak ng Iran. Ilang linggo o buwan lamang ang kailangan para makagawa ng nuclear bomb mula sa uranium na ito. Kasalukuyang nakatago ang mga materyales na ito nang makakahiwalay sa ilalim ng lupa gaya sa mga tunnel sa Isfahan at sa imbakan sa Natanz ng Iran. Inatasan ni Trump ang kanyang matauhan hindi natin hayaang manatili sa Iran ang mga materyales na ito. Ibig sabihin kung hindi madadala sa negosasyon kukunin nila ito sa pamamagitan ng lakas. Magugulat kayo kapag narinig niyo kung gaano kadelikado ang operasyong ito sa detalye. Kailangan pang makalusot ang militar ng Amerika sa pinagbabawalang airspace ng Iran laban sa surface-to-air missiles at drone attacks bago makapasok sa nuclear facilities. Habang nagbabante sa paligid ang mga combat units, kailangang mahukay at matanggal ng mga landmines ang engineer team. Ang gagawa naman sa pagkolekta ng nuclear materials ay ang Special Operations Team na dalubhasa sa radioactive material removal.
Ang highly enriched uranium na ito ay malamang na nakalagay sa 40 hanggang 50 special na cylinders at marami ring track ang kakailanganin upang mailipat ito sa mamalalaking lalagyan na pang-transport. Maring kailanganin ding gumawa ng bagong temporary airstrip sa loob ng teritoryo ng kalaban. Nagbabala si Dating Central Command Commander Joseph Votel, ito ay talagang hindi isang operasyon na mabilis lang pasukin at labasan. Para sa operasyong ito, nag-deploy si Trump ng 2 Marine Expeditionary Units at tropa ng 82nd Airborne Division sa paligid ng Iran. Pinag-isipan din nilang magdagdag pa ng 100,000 na sundalo. May mga ulat din na pinag-aralan ng Iran ang pag-withdraw mula sa Nuclear Non-Proliferation Treaty. Sa oras na mag-withdraw sila sa kasunduang iyon, matitigil ang mga inspeksyon ng International Atomic Energy Agency. Dahil dito malayang makakabuo ng nuclear weapons ang Iran nang walang pagpigil tulad ng ginawa ng North Korea na nag-withdraw noong 2003 at nagtagumpay na magkaroon ng nuclear weapons. Gumalaw ng US bago pa man sundan ng Iran ang ganoong landas. Sa pananaw ng sito na marahil ang huling pagkakataon para pigilan ang nuclear armament ng Iran. Dahil sa isyong nuklear na ito nahati ang buong mundo sa dalawang paksyon. Sa isang pani ang Amerika, Israel, UK, France kasama na ang Saudi Arabia at UAE na ngayon ay binuksan na ang kanilang mga base. Sa kabilang pani ang Iran ang bansang nasa likod nito na Russia at ang Yemen Houthi rebels na opisyal ng sumali sa digmaan. Noong ika-28 Marso, opisyal na dineklara ng Houthis ang kanilang pakikilaho at pinalipat nila ang 2 drones papunta sa Eilat na nasa timog ng Israel. Kahit na napigilan ito ng Israel kung tuluyan ng kikilos ang Houthis, maaaring mablok pati ang Red Sea at ang Bab el-Mandeb Strait. Kapag isinama mo ang 20% mula sa Strait of Hormuz at 12% mula sa Red Sea, nasa 32% gram supply ng enerhiya sa mundo ang sabay-sabay na maabala. Ito na ang pinakamalaking pagkakahati-hati ng puwersa sa mundo simula pa noong Cold War. At ang digmang ito ay direktang konektado rin sa Timog Korea. Higit 70% ng inaangkat na krudo ng aming bansa ay nanggagaling sa gitnang silangan na block ang Strait of Hormuz. Umabot sa lakpas na $12 kada bariles ang presyo ng langas at ayon sa JP Morgan maring umabot pa sa $30 habang nakababala naman ang Wood Mackenzie na sa pinakamalalang sitwasyon mari pa itong pumalo ng $200. Kaya ano ang mangyayari sa susunod ang agarang tinitinan dito ay ang patsang ika-6 Abril. Iyan ang deadline na itinakda ni Trump. Hanggang sa araw na ito kapag walang naganap na kasunduan ipapasabo nila ang power plants, oil wells, Kharg Island, Beijing, ang desalination facilities. Ang tagapamagitan sa negosasyon ay ang Pakistan. Ang mismong Army Chief of Staff ng Pakistan ay direktang tumawag kay Trump at kasalukuyan nang naghahanda ng pagpupulong sa Islamabad kasama ang foreign ministers ng US, Iran, Saudi Arabia, Turkey at Egypt para sa negosasyon. Ibinahagi ng Yonhap News noong ika-30 Marso na nag-anunsyo ang Pakistan na idaraos ang isang makabuluhang negosasyon sa masusunod na araw. Sabi pa ni Trump tila tatanggapin ng Iran ang karamihan sa 15 kondisyon. Posibleng magkaroon tayo ng kasunduan sa lalong madaling panahon. Ito ay isang magandang senyales. Subalit may mga factors na maring makapagpabago. Sa loob mismo ng Iran, lumalalim ang sigalot sa pagitan ni na President Pezeshkian at ni Bakri, ang Commander-in-Chief ng Revolutionary Guards. Hawak ng Revolutionary Guards ang 40% ng ekonomiya ng Iran. Hanggat nagmamatigas sila, hindi magiging madali ang pagkakaroon ng sunduan. Sa madaling panahon, ang pinakamahalagang variable dito ay ang ika-6 Abril na deadline. Kung makakaroon kasunduan bago matapos ang araw na ito, mapupunta ang sitwasyon sa yugto negosasyon. Ngunit kung hindi, mapupunta tayo sa senaryo kung saan ipapasabok ni Trump ang power plant at Kharg Island. Sa pamatagalan, ang susi rito ay ang posibleng pagbaksa ng Iran mula sa loop. Kung magiging totoo ang babala ni Presidente na maring bumaksak ang ekonomiya sa loop ng 4 na linggo, mahirapan ng makligtas ang Revolutionary Guards. Sa pinakamahabang panahon, ang pinakamalagang variable ay ang Russia. Hanggat patuloy na nabibigay ang Russia ng satellite intelligence at drone technology, hindi magtatapos ng madali ang digmaang ito. At kapag nag-withdraw ang Iran mula sa Nuclear Non-Proliferation Treaty, magsisimula ang isang bagong yugto at magiging totoo ang senaryong isang nuclear arm na Iran
Kapag nangyari iyon, mako kompromiso at mayani ang kaligtasan ng hindi lang ang gitnang silangan kundi ang buong mundo. Siyempre mayroon din namang kabilang pananaw. Una, ang haka-hakang pagsuporta ng Russia ay hindi pa 100% kumpirmado. Malakas ang pahayag ni Zelensky subalit naglagay ang NBC ng pasubali na walang sapat na ebidensya ito. Dahil itinanggi na ni Lavrov na nakbibigay sila nga impormasyon na nanatili itong isang debate kung gaano nga ba sila kasangkot. Pangalawa, hindi pa sigurado kung isa sa gawa nga ba talaga ang operasyon sa pakuhangang uranium. Nababala na ang dating komandante ng Central Command na hindi ito operation na mabilis lang pasukan at labasan na gusto rin ng staff ni Trump na mapadali ito dahil sa pinaisipang midterm elections. Pangatlo, may mga palagay na hindi din ganun kadaling babagsak ang Iran. Ang Iran ay isang bansa na natis ang higit 40 taong mga parusa mula sa US. Dahil kontrolado ng Revolutionary Guards ang 40% ng ekonomiya maring, ang pagbagsak ng ekonomiya ay hindi tuluyang magre-resulta sa pagsuko sa digmaan. Pangapat, maaari rin na mas mabilis ang mga negosasyon kaysa inasahan. Sabi nga ni Trump ngayong araw, posibleng makaroon tayo nga kasunduan sa lalong madaling panahon at kung uunlad ang panamagitan ng Pakistan, may pag-asa pa rin ang senaryo na kusang ibigay ng Iran ang uranium sa gitna ng negosasyon. Dati rati rin nagkaroon na ang US kang matagumpay at mapayapang pagkuha ng uranium mula sa Kazakhstan at Georgia. Panglima, maaari din naman na hindi ituloy ni Trump ang kanyang nga matatapang na salita. Estilo kasi niya ang paggamit ng nga matinding hakbang upang ay presya ang kalaban sa negosasyon. Ang pagsasabok sa mga power plants at desalination facilities ay maaaring isang taktika lang para mas lalong maging favorable sa kanya ang mga kondisyon sa negosasyon. Sa katunayan, ni-reschedule ni Trump ang timeline sa pag-atake sa Iranian power plants at inirong ito mula ika-27 ram Marso patungong ika-6 ram April. Kaya matapos nating talakayin ito, makikita niyo na ang tunay na pinakapuso ngayong digmaang ito. Natatandaan niyo ba ang unang tanong ko kung ano ang pinakasentro ngayong digmaan ngayon? Makikita niyo na ang sagot ang nuklear. Ang highly enriched uranium na humigit kumulang 450 kilogramo na hawak ng Iran, ang material na tinatawag ni Trump na nuclear dust. Babawin ito ng US kahit pa ito'y sa pamamagitan ng paggagaw gamitang negosasyon o ang militar. Hawak naman bilang hostage ng Iran ang global economy sa pamamagitan ng pagblock ng Strait of Hormuz at pag-atake sa mga Gulf states. At nariyan din ang Russia na lihim na nag-udyok na gawe sa pamamagitan na pagbibigay na impormasyon mula sa mga satelite at teknolohiya na drone. Ang pagpapabagsak ng WEX ang pagdedeklara ng karapatang dumopensa ng 6 na bansa sa gitnang silangan ay pati ang ika-6 Abril na deadline na inilagay ni Trump ay pumapatungo lang sa isang issue. Paparating na ang panahon para ma-decision kung isusuko ba ang Iran ang nuclear nila o susunod ba sila sa landas ng North Korea. Ibubuko ang pinakasentro ng digmaang ito sa isang pangungusap. Sinusubukang bawin ng Amerika ang nuklear ng Iran, ginagawang hostage naman ng Iran ang ekonomiya ng mundo habang ang Russia ay nasa likod na pilit inudyo ang gulo. Kung nakatulong sa inyo ang video ngayong araw, mangyari lamang po na mag-subscribe at i-like ang aming channel na Pandaigdigang Ekonomiya. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na video.